Good morning everyone! Siyempre kakain tayo ng heavy breakfast kasi malayo ang biyahe natin for today's video. Yes, isasama namin kayo sa biyahe namin from Bohol to Manila. After namin kumain ay pupunta muna kami ng sementeryo. Dito ulit kami bumili ng kandila sa tindahan ni Auntie Sitas. Una naming pinuntahan ay mga departed loved ones ni Jetro. Next naman yung sa akin. Nakaugalan na talaga namin both families na dumadalaw talaga dito kapag umuwi ng probinsya at bago umalis. Pagbalik namin ng bahay, binigyan na namin yung regalo namin kay mama na hinanda namin nung last day pa kasi magbe-birthday na siya in the next 3 days. Happy birthday. Ayun, kinantahan din ni Uncle Raul si mama ng happy birthday, yung naririnig nyo sa background. Advance happy birthday kay mama sa July 9. Nag-pray din muna kami sa mahal naming patron na si Santa Monica. Dito lang to sa loob ng ancestral house ng Jetro. All set and ready to go na. Nako, mamimiss na naman namin ang probinsya. Ang sarap talaga tumira dito. Kaso kailangan natin bumalik dahil may work. Back to reality na naman tayo in the next few days. Fast forward ay nakarating na agad tayo ng Ubay. So dito ulit yung daan natin kung saan tayo dumaan nung umuwi tayo. Dito rin tayo dadaan pabalik ng Manila. Diretso na tayo ng Ubay Port. Hindi na muna tayo magpapagas kasi marami pa namang gas. Napansin ko pala dito sa may left side na may tatayong McDonald's. May nakalagay na more to love soon. May malapit na rin na McDonald's dito. So yung mga taga rito, syempre siguro excited sila kasi malayo yung McDonald's. Ang pinakamalapit kasi sa ngayon ay yung nasa Hagna. And nakarating na tayo dito sa Ubay Port. Syempre bibili muna tayo ng ticket bago pumasok sa waiting area. May tatlong biyahe pala sila pabato Leyte. Una ay 10 a.m., sumunod naman ay 12 noon, at yung pangatlo ay yung 3 p.m. So before 2 o'clock nandito na kami para hindi kami malate sa biyahe. Pero yung alis ng barko o roro ay depende pa rin yan sa dagat. Sabi nila kapag low tide maaga siyang umaalis, kapag high tide is sakto lang. Kaya maganda pa rin na maagang pumunta para hindi ka maiwanan. Katulad ng ginawa ng ex mo. Char! Uy, nakarelate siya. Ako din. Anyway, pumasok na tayo ng terminal at meron pa palang babayaran dito. Bukod pa to sa binayaran na ticket kanina. Basta yung total lang na nabayaran namin is 1,000 plus kasama na yung motor. Ang biyahe ay Ubay to Bato Leyte. At yan, pumasok na muna tayo sa loob kasi sobrang init sa labas. Sabi kasi nila maganda sa loob kasi air conditioned. And mabait pala yung guard nila dito kasi nagpaalam ako kung pwede mag-vlog. Check muna ng mga gamit bago pumasok. Pati ng ticket, kaya dapat lagi mo siyang hawak. Ang ganda na pala ng terminal sa Ubay kaso kulang lang yung height ng pintuan nila kasi umuyuko pa si Jetro baka mauntog. Totoo nga na maganda, malinis, maaliwalas, malamig. Para siyang nasa airport. Tsaka meron din silang maliit na souvenir store doon sa dulo. Selfie muna habang mukhang fresh pa kami. Pero mamaya, naku, mukhang wakwak na yan. At lumabas na ulit kami kasi pwede na daw umakyat ng barko. Sarap pa naman sanang matulog kasi ang lamig sa loob. Sa barko na lang ako matutulog kasi mahaba-haba pa naman yung biyahe. Mga 3 to 4 hours daw. Kailangan pala ulit dito mag-stop para i-check ulit yung ticket. Nag-stop muna ako mag-voice over no kasi parang nakapagod din pala magkwento at parang naubusan na rin ako ng kikwento. Kaso naisip ko baka maboring kayo tsaka matulog na lang kayo or kaya hindi na panonoorin yung video. At yun, paakit na kami ng barko. May kikwento na naman ako sa mga kaganapan dito sa pag-akit namin. Dalawa lang pala yung motor na sumabay ngayon. Yung karamihan ay mga malalaking truck. Dito muna ako sa gilid habang inaayos ni Jetro yung pagparada tsaka mamaya itatali naman nila yan. At yun, umakyat na tayo kasi sobrang init talaga sa labas. Pero sa loob din naman ay mainit. At least mahangin. Yung canteen at CR pala nila dito sa first floor. So, akit pa tayo sa taas. Sa second floor, nandun yung mga passenger. May closed room pala dun sa baba, pero pang tourist lang yun. Dito kasi ay open. Konti lang pala yung mga kasabay naming pasahero papuntang Leyte. Mga 3:30 na pala to, kaya gutom na kami. Bumili muna si Jetro na mga kain namin. Ang ganda pala ng dagat, hindi siya maalon. So, calm lang siya. At ayan, natulog muna ang Disney princess nyo.
Ganyan talaga ako pag bumabiyahe. Masarap matulog para akong dinuduyan. Kaya pagising ko, ayan, gabi na. Nakarating na pala kami ng Leyte. Ayan, bumaba na kami at tumiretso na palabas. Mga 7 p.m. na pala to, so kailangan natin maghapunan. Dito muna kami sa plaza, naghanap kung saan pwedeng kumain. Marami namang kainan dito, pero more on snack siya. Meron ding barbecue, pero parang gusto namin ng heavy meal. Kaya dito muna kami sa Crispy King. Tsaka first time kong kumain dito. May mga nakikita akong branches nito mula pa dun sa Ubay, Bohol, tsaka dito sa Leyte. Malalaki rin yung chicken nila sa isang serve, tsaka yung rice nila is pa-square, hindi siya usual na yung pabilog. Ayan, sobrang crispy din, kaya siguro siya tinawag na Crispy King. At honest review, masarap din siya. After namin kumain, ay babiyahe na tayo ulit. So maghahanap pala kami ng hotel or ng transient house na pwede namin mapagstayhan ng isang gabi kasi ayaw namin bumiyahe ng madilim. Wala kaming napansin sa mga dinaanan namin sa bato, so nakarating kami ng Hilongos. Nahanap namin itong BHL Hotel. Along the highway lang siya, right side. At ang maganda rito is free parking na siya. And later lang namin nalaman na taga Bohol pala yung may-ari nito. Kaya pala BHL stands for Bohol. At ang cute na rooms nila, meron silang studio type, good for 2 packs, na may sarili na siyang CR, double-sized bed, at television. Free wifi na rin pala. Yung wifi is a must din talaga kasi wala silang signal ng mobile. Both network yun. Tinry namin tingnan, Globe, tsaka Smart. Wala silang signal. This is only 700 for 8 hours. Kahit cute lang siyang, importante ay malinis, tsaka meron kaming komportableng matutulugan. Good morning! Dapat usapan namin ay madaling araw kami babiyahe para malamig. Kaso, ayun, di kami nagising sa aming alarm clock. Nagising kami ng 7 a.m. at yan, magbe-breakfast muna kami. Sila din pala may-ari nito, yung restaurant na to. Hindi pala to kasama sa binayaran namin. So, ayan na yung food natin. At dala-dala ko pa rin yung pinabaon sa akin natin. And nakarating na ng Hilongos, Leyte, ang favorite kong ulam na hipon. In fairness, maganda rin dito kasi tahimik at ang babait ng mga staff nila. Pagkatapos kumain na, nagre-ready na naman ulit kami for the biyahe. Napansin ko pala na lagi silang may nakapost na ganito, top places must visit in Bohol. Pinopromote talaga nila yung mga beauty spots sa Bohol at yan, bumiyahe na tayo ulit. Bago mag-proceed, kailangan muna natin magpagas, magpa-full tank muna tayo dahil mahaba-haba ang biyahe natin pa Allen, Samar. Bago makarating ng Tacloban, ay nagpahinga muna kami saglit kasi nangawit na yung mga puwet namin at nag-update din kami kay mama kung nasaan na kami. Fast forward, din nakarating na tayo ng San Juanico Bridge. Ang ganda talaga ng bridge na to. Binivideo ko na naman siya ulit. From here ay hindi muna ako nag-video. So dito na ako nag-video ulit nung kumain kami ng lunchtime, nagugutom na kami. Buti na lang nadaanan namin tong Basyon Lechong Manok. Somewhere in Samar, along the highway lang siya, right side. At sobrang sarap ng mga food nila dito. Walang halong bola yung manok, yung sabaw. Lalo na itong pandan jelly tapioca for only 50 pesos. Ang sarap. So kung makakadaan kayo dito, wag nyo nang palampasin. May FB page sila kung gusto nyo malocate yung exact location. Dito pala banda sa Barangay Malobago ay nagbabago na yung panahon. Bigla ng umulan. Kaya sumilong muna kami at sinecure namin yung bag. Nung tumila na yung ulan, na nag-continue na ulit tayo sa pagbabiyahe. At nadaanan natin ulit yung Divine Mercy statue dito sa Samar. So di na namin pinalagpas, akyatin na natin. Nung nakaraan kasing daan namin dito ay hindi kami umakyat kasi sobrang init. Tapos gutom na rin kami nung time na yon. Kaya ngayon na maganda yung panahon at busog din kami, gusto ko talaga siyang puntahan. Gusto namin siyang malapitan. Sobrang laki pala ng Mother of Mercy statue. Tanaw na tanaw kasi siya sa baba. At medyo mataas na rin pala to para ka na rin umakyat ng bundok. Yung simbahan naman dito mamaya papasukin natin para makita natin sa loob. Babalikan lang natin mamaya doon kasi pupunta man na tayo sa isa pang statue ni Papa Jesus. Dito lang siya sa kabila. May daan naman siyang paikot. Sobrang ganda pala dito sa taas tsaka malamig yung hangin. Nung malapit na sana kami ay biglang pumatak yung ulan at yun lumakas na nga siya. Buti na lang meron kaming nasilungan dito. Yung pagawaan nila ng hollow block. So dito muna kami nagstay habang malakas pa yung ulan. May raincoat naman kaming dala pero di muna namin sinuot kasi parang dumaan lang naman siya at mamaya baka mainit na naman. At tara mag-continue na tayo dahil tumila na yung ulan pero parang dadaan lang tayo dito kasi meron siyang hagdan paakyat para makalapit talaga dun sa statue pero hindi kami sure kung bukas, baka nakalock din. Tapos dahan-dahan lang tayo dito sa may daan kasi parang madulas siya. Medyo kinabahan kami dito. Nag-pray din talaga ako dito ng mga time na yan kasi nakatakot talaga. Thank you Lord for guiding us and tara at akyat na tayo dito sa church.
mag-pray muna tayo saglit. Hihingi ulit tayo ng gabay kay Lord dahil mahaba pa ang biyahe natin. Sa bandang entrance ay meron pala ditong table na may nakalagay na paper na pwedeng magsulat ng prayer request or thanksgiving. Tapos ilalagay lang din sa box. Mamaya na pala kami magsusulat. Dito muna kami sa loob. Sobrang ganda pala dito, napaka-solemn. Nasa likod banda pala nito yung hagdan paakyat dun sa statue ni Mama Mary pero nakalock siya. So hindi rin kami nakaakyat. So nagpray na lang kami dito. And after namin magpray ay hinulog na namin yung aming prayer request or thanksgiving. At nag-continue na naman tayo sa pagbiyahe. Thank you Lord for the opportunity na makaakyat kami dito. Buti na lang hindi na ulit umulan at meron pala ditong mga statue sa gilid, yung parang carrying of the cross by Jesus. Then nandito pala yung hagdan paakyat sa statue ni Papa Jesus. Parang hindi pa to tapos pero inopen na rin nila. Meron palang office dito sa gilid. Tsaka may mga religious items din sa loob. Dito naman sa right side, kapag pa-exit na ay may simbahan ulit. Ay di ko pala sure kung church siya or chapel kasi naka-close yung gate niya. And so, babiyahin na tayo ulit. Diretso na tayo ng Allenport. Pero mapapagas muna tayo kasi wala tayong madaanan na gasoline station doon sa unahan. Dito ulit kami nagpagas sa Petron. Petron, baka naman. At kung kailan malapit na tayo sa Allen, isa ka naman bumuhos ang napakalakas na ulan. Isang challenge talaga to. So, tinago muna namin yung camera at gabi na nang makarating kami sa Port of Santa Clara before it na mag-Allen. So, dito na lang tayo kasi nauna to kaysa sa Allen at medyo nilalamig na rin kami. Ang binayaran pala namin kanina is nasa 800 plus kasama na yung motor. After 15 minutes na paghihintay sa labas, ay nakakit na rin tayo ng barko. Dito muna ako sa gilid habang hinihintay ko sa Jetro at pinagmamasdan ko rin yung mga malalaking truck kasi naka-curious din ako kung paano siya isakay sa mga ganito. Akit na tayo dito sa taas. Dito pala banda yung close room. Air-conditioned siya at malapit lang siya sa canteen. Nagugutom na kami kasi hindi pa pala kami naghapunan. Kaya yan, bumili muna kami ng noodles. Mga 11 PM na tayo nakarating ng Matnog. So from there hanggang Sorsogon ay hindi na tayo nakapag-video kasi sobrang dilim naman. At dito tayo nag-stop over sa 7-Eleven para kumain ulit. This is around 2 AM. So very early breakfast ito. Kasama namin si Dren na nakilala ni Jetro sa barko. Pinili pala namin ay hot choco tsaka rice meal. Si Jen pala ay babiyahe siya pa uwi ng Bulacan. May mga nakilala din kami ditong mga kapwa Bisaya na from Cebu. Ang babait pala nila gentleman kasi kanina napansin nila ako na nakatayo nung wala pang available na upuan at binigyan nila ako. At binigyan din namin sila ng sticker. Medyo mabilis pala yung takbo ni Jen kasi nakasunod lang kami sa kanya. Kaya nung nakadaan kami dito sa Mount Mayon, madilim pa siya kasi 4 AM pa. Antay muna tayo dito ng mga isang oras. Antay natin mag 5 AM para lumiwanag na siya. At yan, 5:30 na pala to kasi madilim pa rin yung 5 AM. Kitang-kita na siya sa mga ganyang oras. Kahit malayo lang kami, at least may konting pictures and video tayo for souvenir. And let's go! Bye-bye Albay! Kasi andito na tayo sa Camarines Sur. Kakapasok lang natin ng Camsur pero ay naantok si Jetro kaya nag-stop over muna kami dito at para makapagpahinga rin tayo konti. Sobrang na-miss na namin si Jollibee kaya nung nakadaan kami dito ay dito na rin kami kumain. Ito na yung order namin. Late breakfast na to at early lunch na din. Then, somewhere in Camsur, nantok na naman si Jetro. So, napahinga muna ulit kami. Natulog muna siya saglit sa motor. Dito lang kami sa gilid ng highway sa ilalim ng puno. Another paga sa Petron ulit. And, nandito na pala tayo sa Quezon. Kanina pala, masarap yung biyahe natin from Camsur to Quezon kasi malamig, maraming puno sa paligid. Nag-stop lang muna kami dito saglit para magpicture. After 1 hour mula dun sa pinagpicture natin, nag-stop muna ulit tayo dito para mapagpahinga ating mga puwet na nangangawit na naman. Dito pala tayo dadaan pa uwi sa Atimonan. First time naming dumaan dito kasi last time hindi kami dito dumaan. Para at least ma-experience din natin yung iba namang daan and adventure na rin. Ito yata yung tinatawag nilang bitukang manok kasi literal na paliko-liko siya. Pero hindi pa ito yung intense na daan. Ang masasabi ko lang isang ganda pala dito. Para siyang hawig sa man-made forest sa Bohol kasi ang ganda ng mga puno, yung mga formation, tsaka ang lamig ng lugar. Hindi kami nagsisi na dito tayo dumaan, diba? Ang ganda. Lalo na kapag nature lover ka, mahilig ka sa puno, mga halaman, basta mga green. At yan, malapit na tayo sa pinaka-intense na daan. Medyo nakakaba rin pala. Nakatakot lang siya kapag tinignan mo sa ibabaw kasi makita mo yung sa baba. Pero pag nandyan ka na, hindi rin naman pala siya nakakatakot. Basta mag-iingat lang sa pagdadrive, magdahan-dahan, at pag-i-alert.
Kaya pala siya tinawag na bitukang manok kasi paikot-ikot siya, paliko-liko. Yan, para nakakahilo. Pero hindi naman. At yun na-survive natin. Nakarating na tayo dito sa straight, hindi na paliko-liko na daan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na tayo ng Pililla Rizal. Nakuhanan ko yung mga windmills. Hanggang dito na lang yung video natin. Thank you sa pagsama sa aming biyahe. And thank you Lord sa pag-guide sa amin. Hanggang sa muli. Thanks for watching. Bye!